Ito na kaya yung comeback ng Realme na matagal-tagal na rin nating hinihintay kasi naglabas sila ng bagong phone. Ito yung Realme Note 50. Nasa ano lang siya, less than 4,000 pesos. Actually, na-order namin to sa Shopee ng 2,648 pesos lang. Pero ang regular price talaga ng Realme Note 50 ay 3,999 pesos. Kung minsan less pa dyan, so nasa less than 4,000 talaga siya madalas. Pero kung 4,000 man, flat 4,000, ang baba talaga. So titingnan natin kung okay ba yung value na makukuha natin sa phone na to compared sa presyo na yan. So i-unbox natin to, kukuha tayo ng ilang mga benchmark scores, tetest natin siya sa gaming, ganyan, pati yung kanyang camera, display, para makita natin kung sakto ba yung kanyang specs sa presyo. Okay, so ito yung box na natanggap namin from Shopee. Sa Shopee namin to in-order guys kasi sa ngayon walang Realme Note 50 sa Lazada. So mas maganda i-check nyo na lang yung link dun sa description box sa baba para makita ninyo kung meron na sa Lazada, kung talagang gusto nyo sa Lazada bumili. Pero sa Shopee naman, ano naman, parang inabot siya ng sa amin, 3 days before ma-deliver, parang mga ganun. Not bad na rin. Pero mas nabibilisan lang talaga ako sa Lazada kapag mga orders, lalo na mga gadget kagaya nito. Hi guys, anong mas prefer nyo pagdating sa pagbili ng gadget? Shopee o Lazada? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so meron siyang sleeve. Yan. So, sleeve pala guys, yung kanyang top part. Yan. Tapos, pagtanggal natin ng sleeve, makikita na agad natin yung document sleeve na merong make it real pa rin na text. Tingnan muna natin yung laman ng kanyang document sleeve. Meron tayo ditong text na, "Hey, welcome to Realme family." Na-miss ko to Tapos yung SIM ejector pin at meron tayong jelly case guys, pati mga documentation. So, kompleto tayo, diba? Kahit na napakamura ng phone na to, meron tayong jelly case, Yung jelly case niya, guys, in fairness, makapal. Makapal, Tapos, hindi man frosted, glossy man, pero hindi siya puti. So, hindi natin makikita agad yung discoloration dito kahit medyo matagal natin gamitin to at hindi tayo bumili ng bagong jelly case para dito sa Realme Note 50. Meron ding additional protection sa kanyang camera bump. So, okay na okay to. Jelly case pa lang, masasabi na natin may quality talaga yung mga Realme products. So, ito na yung ating Note 50. Ayan, tanggalin natin sa plastic. Okay, ito siya guys. Ayan. Ganda, no? Ano siya? Dual texture. Dito glossy. Ayan, may pagka 3D effect ng kaunti. Tapos dito naman sa may mas malaking part ng likod, matte naman siya. Matte finish naman. May Realme logo tayo dito. Yung kanyang camera module, makikita natin doon. Tapos flat na yung kanyang mga gilid. Yung gilid niya, matte finish din. Ayos. Okay, tabi muna natin to. Tingnan natin yung ilalim. Itong box, meron tayong 10 watts sa charging brick na USB-A pa rin. Tapos, last na makita natin sa box ay itong USB-C to USB-A cable. So, again, good news kasi hindi micro USB yung nandito sa Realme Note 50 USB-C na. Okay, so, na-turn on na natin itong ating Realme Note 50. So, setup ko lang tapos installan ko na ilang mga apps para matest din. Tapos, balikan ko kayo. Okay, so na-setup na natin guys itong Note 50 ng Realme. So, pakita ko sa inyo yung default na wallpaper. Yan. Yan yung ating wallpaper kapag na-setup na. Meron pa tayo ibang option. Ayan o, di ba? Napakadami. Napakadami nating pwedeng pagpilian. Okay, tapos makikita ninyo na naka-notch pa rin tayo. Hindi pa rin tayo naka-punch hole dito. At expected na yan sa isang ganitong presyo ng phone na less than 4K. Tapos manipis naman yung magkabilang gilid natin. Medyo makapal yung chin, pero kagaya na sinabi ko, expected na yan. Pero hindi pa rin siya sobrang kapal. Kagaya ng ina-expect ko. Mas makapal pa talaga dito yung ina-expect ko. So, good thing na ganyan lang kakapal. Ngayon, pagdating guys sa overall na itsura ng phone na to, yung back panel niya, opinion ko lang okay na okay sa akin to. Ang galing ng Realme kasi nagawa nilang pagmukain na medyo may kamahalan tong phone na to. Parang ano siya, worth 6K, 7K yung itsura niya. Diba?
Galing. So, hindi siya, hindi mo mafe-feel na parang sobrang cheap. Napakamura ng phone na to pag hinawakan mo. So, nandun yung pagiging pa rin, magandang quality ng Realme. Yun yung maganda sa Realme sa totoo lang. Kaya gustong-gusto ko talaga na bumalik sila, magkaroon sila ng magandang comeback sa atin. Kasi maganda talaga yung quality ng mga Realme phones. Alam nyo yan. Nagtaas lang talaga sila ng presyo. Kaya medyo natabunan sila ng mga bagong players ngayon pagdating sa tech industry kagaya ng Infinix, ng Tecno, lalo na Itel. Pero kung itutuloy-tuloy nila yung ganito, mura pero ang ganda ng itsura, makakabalik talaga yung Realme sa dati nilang pwesto. Okay, so dito sa gilid, dito sa may left side, makikita natin yung ating SIM tray. Mamaya check natin yan. Dito sa taas, malinis, wala tayo kahit secondary na mic. Dito naman sa may right side, yung ating volume up and down buttons, pati yung power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa may taas, yung ating USB-C port, main mic, yung ating headphone jack, at yung ating single firing speaker. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina, dito sa taas, yung ating notch na merong selfie camera. Ngayon, ang performance ng kanyang fingerprint scanner, okay naman guys. Ayun no, decent naman yung animation, di maarte, kaya halos walang delay. Ayan, kapag nag-unlock tayo. Hindi ko lang masyadong gusto na masyadong nakalubog yung power lock button. And personal preference lang naman. Ayan no, kita nyo? Ang laki ng difference niya sa volume up and down buttons. Naka-protrude. Pero ito, talagang lubog na lubog. Halos kapantay na niya yung mismong frame. Pero again, ako lang yan. Iba-iba tayo ng opinion tungkol sa bagay na yan. Ngayon, gusto ko lang guys i-mention yung haptics ng phone na to. Hindi siya mukhang 4K. Mukha siyang 6K pa rin or 7K. Ganun yung feels. Hindi hindi ko in-off yung kanyang vibration kapag nagta-type. So, ganun kaganda yung haptics niya para sa presyo niya. Pagdating naman sa quality ng kanyang speakers, okay din. Hindi basag, kahit isa lang yung speaker natin, kahit i-max natin yung volume, hindi rin ako nabitin sa max volume, at kahit nga i-max natin, hindi pa rin distorted yung tunog. So again, Realme, good job. At before ko makalimutan guys, itong Realme Note 50 ay merong IP54 na rating. So dust and splash resistant na to. So hindi agad-agad papasukan ng alikabok, ng tubig kung matalsikan man. So if ever nadadali natin to sa dagat, pag nagbakasyon tayo, okay lang siya sa ganong environment. Although hindi natin pwedeng ilubog sa tubig hindi ko sinasabing ilubog niya sa tubig. May protection lang siya laban sa mga alikabok, ganyan, sa talsik ng tubig. Pero hindi siya pwedeng ilubog. Pagdating sa display, meron tayong 6.74-inch HD Plus or 720p na resolution, 90Hz yung ating max refresh rate, 260 yung ating PPI at 560 nits yung ating peak brightness. Ngayon, pagdating sa quality guys, kapag nanonood tayo ng video sa gaya nito, okay naman, wala tayong problema sa color production, sobra-sobra pa yung value na makukuha natin compared sa presyo niya. So, goods na goods naman. Hindi naman siya bluish. So, okay naman. Overall, wala akong masabi. Ngayon, tingnan natin yung settings niya kung pwede nating matimpla yung kulay. Okay, punta lang tayo sa display. Tapos, kapag in-scroll natin dito sa web, meron tayong makikita ang color temperature and color modes. So, meron tayong free wheel guys na timplahin yung kulay. Pwedeng gentle para mas maging accurate kasi meron siyang sRGB color coverage. Di lang natin alam kung ilang percent. Pero pwede pa rin nating timplahin yung kanyang temperature guys. So, ang galing. So, ang galing ng galing ng ginawa ng Realme dito. Talagang hindi basta-basta. Hindi tayo tinipid para sa presyo niya. Pero ito lang yung napansin ko guys kapag white yung naka-display dito sa screen ng Realme Note 50. Merong discoloration doon sa ibang ng baba. Matagal na tong matagal na tong noticeable sa mga entry-level phones ng Realme. Kahit balikan nyo pa ilang taon ng mga phones or review ko ng mga Realme phones, meron talagang discoloration doon sa ibang ng baba. Pakita ko sa inyo. Actually, hindi ako sure kung mapapansin niyo pero halimbawa, ayan. Kapag puting-puti naka-display, may mapapansin kayo dito na parang light leak or medyo yellowish na tint. Okay? Pero again, ang hirap magreklamo dahil nga sa presyo niya. At munti ko na makalimutan kanina, meron na tayong pre-installed na screen protector dito. Isa pa na kailangan yung tandaan tungkol sa display ng Realme Note 50, hindi tayo makakapag-play dito ng mga HD content sa mga streaming
services. Standard definition lang yung pwede nating ma-play. So, yung kanyang Widevine security level ay level 3. Kahit sa Netflix application, chinek ko, SD lang yung max playback resolution. Ngayon, may additional feature tayo na makikita dito sa Realme Note 50. Ang tawag dito ay mini capsule. Yan yung tawag nila dun sa parang dynamic island na makikita natin sa mga iPhones. So, kapag nag-charge tayo dito o kaya lobat na tayo, ganyan, makikita natin na magkakaroon ng black bar dito sa may taas. Pakita ko sa inyo. Saksak natin siya sa power bank. Okay, so try natin. Ayun. Ayun o. Diba? Ganda. Ganda ng animation. Napaka-smooth naman. At wag niyong kakalimutan guys na para sa presyo nitong Realme Note 50, nakakagulat talaga na 90Hz na yung max refresh rate nito. At ang maganda pa dyan, pwede siyang bumaba to 60Hz ng kusa kung kinakailangan. Pakita ko sa inyo. So sa display settings guys, pag pumunta kayo dito sa screen refresh rate, meron tayong auto na option. So kapag nakaselect yan, mapansin niyo na from 90, ilang seconds lang, bababa siya to 60Hz. So, malaking bagay para makatipid tayo sa battery. Pero mamaya, gusto kong i-share sa inyo yung napansin ko sa kanyang battery consumption. Ngayon, pagdating sa performance, naka-Realme UI na tayo out of the box. Tapos, Android 13 na tayo. Tapos, ang kanyang chipset ay Unisoc T612. 4GB yung ating RAM at 64GB naman ang ating internal storage, eMMC 5.1. Meron tayong RAM expansion up to 4. So in total, pwede tayong magkaroon ng 8GB of RAM. Ngayon, para sa mga magsasabi na ang liit lang ng 64GB, agree naman ako sa inyo. Pero buti na lang, pwede tayong maglagay ng micro SD card dito sa SIM tray ng Realme Note 50. Yun lang, after nyo ma-setup tong phone na to, mapapansin niyo na ang daming bloatwares. Ayan, mga games na kung ano-ano lang, mga apps na hindi naman natin kailangan, nandyan na. Pero ang maganda naman, pwede nating i-uninstall. Ayan, no? Uninstall lang natin para makakuha pa tayo ng additional free space kasi ang dami talaga. Ito naman yung ating Antutu score kapag naka-on yung ating Mem Fusion or Memory Expansion Virtual RAM, 246,345. Ngayon, ano yung magiging effect kapag in-off natin yung memory expansion? So ito guys, nadagdagan ng kaunti. Naging 246,863 na. So may kaunting boost sa performance kapag in-off natin yung memory expansion. So kung hindi naman talaga natin kailangan, i-off nyo na lang. Pagdating naman sa performance nyo sa gaming, dito sa Asphalt 9, okay naman. Bihirang-bihira naman tayong mag-lag dito or magkaroon ng frame drops. Tapos 60 frames per second pa yung ating gameplay. So for the most part, smooth naman. Siyempre, hindi niya na-generate lahat ng graphics kasi outdated na nga yung kanyang chipset. Pero, kita nyo naman, pwede na. Diba, kung casual gamer tayo, di tayo problema dito sa Realme Note 50. Ito pa yung isang malaking advantage kapag talagang kilalang brand na yung pipiliin natin kapag bumibili ng phone. Tignan nyo. Pagka-setup ko pa lang, meron na agad tayong auto-update. Pagdating sa camera, meron tayong 13 megapixels, 2.2 aperture na main shooter, 0.08 megapixels na auxiliary camera, tapos 5 megapixels naman yung kanyang selfie camera. So, tingnan natin yung mga samples. So ito naman yung kanyang selfie camera na 720p, 30 frames per second. So yan yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito sa selfie camera ng Realme 50 or Note 50. Comment kayo sa baba kung pasado na ba sa inyo tong quality na to para sa presyo niya. Para sa akin, pwede na. Magagamit naman sa video call. Pwede na rin. Nandun tayo sa borderline. Pero tingin ko kasi kaya pa ng 1080p eh. Kaya pa eh. Pero comment na lang kayo dyan sa baba. Ano masasabi nyo? Okay, yung pinakasagad naman na video recording dito sa kanyang main camera ay 1080p 30 frames per second. At syempre, wala tayong kahit anong stabilization. Test lang natin ang kanyang autofocus kung okay. Okay naman.
Nakafocus naman agad-agad yung mga subject natin. Okay. So, ayun. Maalog lang siya, guys. And kung minsan na out of focus, pero mabilis lang naman, nakakabawi din siya agad-agad. Okay naman. Yun, kita nyo, diba? Nawawala siya sa focus minsan. Kaya, ano masasabi sa quality? Comment kayo sa baba. 5,000 mAh na yung ating battery capacity dito sa Realme Note 50. Tapos, capable siya sa 10 watts na charging speed. Yes, para sa taong 2024, meron pa rin tayong 10 watts na charging speed at dito yan sa Realme Note 50. Sobrang bagal talaga yan. Na-charge ko siya from 33 to 100%, 1 hour and 50 minutes. Almost 2 hours. Grabe. Kailangan lang sigurong mabago natin yung charging habit natin kapag ito yung phone natin. Siguro sa gabi, ganyan. Yun ay kung hindi mabilis malobat ng phone na to. At yan yung isa sa mga downside na nakita ko sa phone na to. Medyo mabilis mabawasan yung kanyang battery life. Kasi halimbawa, nag-install lang ako ng apps, nagbago ako ng settings from 100%. Pagtingin ko, parang parang 5 minutes lang siguro na paggamit. Buwaba na siya to 98%. 2% din nabawas. Tapos, nag-scroll lang ako, binago ko ulit yung mga settings, ganyan. 93%. Ang bilis. Grabe, ilang minutes lang yun. Tapos, iiwan ko naman siya 93%. Tapos, after siguro mga 6 hours, binalikan ko 87% na lang. So, mga ganun. So, ang bilis eh. Hindi maganda yung standby time ng phone na to. Hindi din maganda yung real life na battery performance niya. Sana mahabol pa ng Realme sa mga susunod na software update. Sana ma-optimize pa nila yung performance ito pagdating sa battery. Okay, so para sa inyo guys, sulit itong Realme Note 50, 3,999 pesos. Comment kayo dyan sa baba. Kung ako naman yung tatanungan ninyo, para sa akin, sulit na. Hindi na ako magreklamo. Okay na to para sa 4,000 pesos na presyo. At kung minsan, bumababa talaga yung presyo, nagdi-discount sila, kagaya nung sinabi ko sa umpisa ng video na to, nabili namin to, nasa 2,600 or 2,648 pesos lang. Ganun kababa. So, punta lang kayo sa Shopee page ng Realme para makita ninyo updated pricing. Baka maabutan ninyo na nakasale to. Sayang din yon. So, nandiyan yung link sa description box sa baba. So, maraming salamat sa panonood guys. Sana nakatulong tong video na to. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.